Kung pakiramdam mo ikaw ay napakaliit na tao lang, magbalik pansin sa tawag ng Diyos kay Gideon. Kaya nga kung minsan parang naaawa ka, nanliliit ka sa iyong sarili, parang akala mo wala kang silbi, balikan mo ang buhay ni Gideon. Pag nakita mo yung buhay ni Gideon, maaari mong masabi ngayon, oo nga, lalakasan ko ang loob ko dahil kasama ko ang Diyos, tinawag ako ng Diyos. Gagampanan ko kung ano man yung inilalagay ng Diyos sa aking balikat, ang kanyang mga salita. Bakit? Kahit na tayo maraming pintas, maraming pangahamak, maraming pangiinsulto, sige lang, hayaan natin. Kaya nga tayo maraming mga naging santo Kaya nga sila mga naging santo Kahit na maraming hadlang, persecution, pagpapahirap, pagtutorture, sila ay nag-share pa rin ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? Gusto ko bang maging santo? Tanungin niyo ako, Brother Jer, gusto mo ba maging santo? Huwag naman torture. Huwag naman pagpapahirap. Kailangan ka ng Panginoon at nais niyang may paggamitan siya sa iyo ng higit sa inaakala mo, di ba? Minsan, pinipilit natin yung ating sariling gusto para magamit tayo ng ating Panginoon. Mas maganda pala yung inilalaan ng Diyos sa iyo para magamit ka. Yung inaakala mong very good, okay, mas excellent pala yung paglalagyan at paggagamitan sa iyo ng ating Panginoon. Kagaya ni Gideon, di ba? Mas higit ang paggagamitan ng Diyos sa atin kaysa sa mga inaakala natin. Kaya nga, magpagamit tayo palagi sa Diyos. Ang ipinapagawa ng Diyos sa atin ay dapat may tuwang tanggapin. Masaya nating tuparin, masaya nating gawin. Bakit? Pag tinawag ka, agad nating sagutin ang ating Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako. Parang si Samuel nung marinig ang tinig ng Panginoon, di ba? Lord, here I am to answer your call. Panginoon, narito ako, gamitin mo ako. Tumutugon ako sa iyong panawagan. So, ginagamit ng Diyos ang karaniwang tao para ipagawa ang di karaniwang gawain. So, tatandaan po natin, no? Ginagamit ng Diyos ang mga karaniwang tao para ipagawa ang mga hindi pangkaraniwang mga bagay. No? Di ba? So, kung ikaw man ay nasa larangan ng paglilingkod at walang pumapansin sa iyo, hinahamak ka, minamaliit ka, hintayin mo yung tama at takdang panahon ng Diyos. Kapag tinawag ka ng Diyos, magagamit ka boldly, mightily, powerfully, effectively. Diba? English yun, diba? So, tatandaan natin 1 Corinthians 1:27, pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang hiyain ang matatalino. Kaya kung ikaw ay nanghihina, nanlulupaypay, minsan nawawala ng pag-asa sa iyong buhay paglilingkod, balikan mo lamang yung pagkatawag kay Gideon na mismong siya ay sinasabing pinakahamak siya sa sambahayan ng kanyang ama, pinakamaliit na angkan sa tribo ng Manases. Pero pagdating sa Diyos, pagdating kay Yahweh, siya isang magiting na mandirigma. So, pagtiwalaan natin yung paniniwala ng Diyos sa atin.